Hello everyone, I am Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyayang Diyos ay sama sa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po yung lingkod, Diya Cristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw, sa ating mga pamumuhay, sa ating pagtatrabaho, sa ating paglalakbay sa daan. Ang Panginoon po nagpauna ng kanyang anghel upang ingatan po tayo sa daan. Mga sakuna, pangyayari, inasahan ay talagang ang anghel ng Diyos ayon po sa Psalms 91 verse 11. Magpauna siya ng anghel sa unahan natin para ingatan po tayo. Hindi po tayo mapahamak, kapatid, sa bawat araw na ating pamuhay. Kapatid, at ito po ngayon ating ginagawa ng mga video. So kalimutan mga kapatid, mag-like and share lang po tayo, subscribe, i-post natin ang notification bell for update everyday new videos or live streaming for sharing the Word of God. Mga kapatid, sa bawat araw, napakahalaga po ng salita ng Diyos na ito po ating pahalagaan kaysa mga bagay na ating nakamtan. Dahil po ang mga bagay na ating nakamtan may katapusan, subalit ang sumunod ng kalooban ng Diyos ay manatili magpakailanman. So yan mga kapatid, ating gagawin, manatili tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos para po manatili tayo magpakailanman sa harapan ng ating Panginoon. Hindi maiwasan na naman tayo perfect, magkasala tayo, magkakamali tayo. Subalit ang habag ng Diyos, naranasan po natin, tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng pagkataon na maparating po sa atin ang kanyang salita para matatag po tayo. Dahil po salita ng Diyos mga kapatid ang nagpatatag sa atin. Hindi ba ang bansang natin pagkapastor, ating pagkamanampalataya, Christian o pare, tagapagturo, hindi po nagpatatag sa atin yan. Anong patatag sa atin? Ang salita ng Diyos na ating napakinggan para na matili po tayo sa pag-asa na ito. Mga kapatid, huwag natin kalimutan, i-like lang natin ang salita ng Diyos, i-share po natin para po hindi tayo lang po magkamit ng kaligtasan, kundi lahat po, mga kapatid, na makakaalam at makakarinig ng salita ng Diyos ay mag-isa tayo sa kanyang kaharian. So yun po at lang ang purpose na parito anak ng Diyos para po tayo iligtas sa salimutan na ito. Ayon po sa sulat ng kapatid ni Apostol Pablo in 1 Timothy in chapter 1:15 up to 16. So yung mga kapatid, na tapat ang pasabi, dapat natin paniwalaan si Kristo Jesus na parito upang iligtas ang makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. So verse 16, subalit sumagitan ko ay napatunayan ng Diyos ang kanyang habag, kung gaano kalaki ang habag ng Diyos. So ganoon tayo mga kapatid. Dati po makasalanan po tayo, pero ngayon po habag na po. Habag na po ang ating nakamtan, kasi tinuturuan tayo ng Panginoon na rapat na pamuhay para po tayo na magkaroon talaga ng pag-asa at tubo ng kaligtasan. Ano ba sikreto mga kapatid ng buhay? So huwag natin hayaan na malipin tayo ng mga bagay sa sanlibutan, kasi ang lahat ng bagay sa sanlibutan mawala po, at ang pagnanasa ng tao at ang pamuhay po na ganyan hindi po galing sa Diyos. So galing po sa sanlibutan. So kung mawala ang langit at lupa, sumitan ng apoy, ay po sa 2 Peter chapter 3 in verse 7 up to 11, na masusunog ng apoy at sa kasalungkuyan, langit at lupa, at sa mga tao na hindi kumilala sa Diyos. Masusunog po, hindi po mga bagay lang, pati mga tao po na hindi po sumusunod ng kalooban ng Diyos. Ay mga kapatid, na pinatuturo sa Pablo, tandaan po natin na sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 up to 9, na darating siya na may kasamang apoy at parusahan niya ang mga tao na hindi kumilala sa Diyos at hindi si talima na ebanghelyo tungkol sa atin Panginoon Kristo. At sa verse 9, parusahan sila ng kaparusahan na walang hanggang
at mahiwalay sila sa presensya ng ating Panginoon. So hindi po tayo makita ng mukha ng Panginoon kasi hindi natin pinalagaan ang Ebanghelyo tungkol sa atin Panginoon Kristo. Napakinggan natin mga kapatid, ating key verse is sa 1 John chapter 2 verse 17. Ito po ang salita ng Diyos. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ayan po ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang sumunod ng kalooban ng Diyos ay manatili magpakailanman. So mga kapatid, natin ang buhay na malhanggang. Alam po ng Diyos yan hanggang sa mga araw na ito. Kahit na po sa nakakulong na po, hatulan na po sila ng kanilang ginawang kasalanan, may Diyos pa rin sila. Umaasa pa rin sila ng kaligtasan sapagkat nahatulan na po sila, nakulong na po sila, sapagkat nahayag na po, kapatid, ang kanilang mga gawa. Pero may mga tao, mga kapatid, na hindi pahayag ang nagawa ngayon at hatulan din sa araw po ng paghukom, hatulan din sila, nahayag man o nakubli. Ayon po sa 12:14 sa Ecclesiastes kung mangaral. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Yan po, hatulan tayong lahat. So anong gawin natin ngayon? Dahil may hatol talaga, wala pong nakakubli sa paningin ng Diyos, lahat po talaga ay hayag. So dahil po na hayag po ang lahat, wala po tayong may dahilan sa araw ng paghukom. Kasi sinabi po sa 5:21 dito po sa Proverbs kung mga kawikaan, ganito po sinabi ng Panginoon sa magitan po ng Haring Solomon. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. So, lahat ng ginagawa, saan tayo paroroon, tinitingnan tayo ng Diyos. Now, kung tayo po ay nakapokus po sa mga bagay, sa salimutan na ito, kapatid, tandaan po natin, lahat po ng ating pinagnasaan sa salimutan may katapusan po. Pakinggan natin, dito po sa 2:15 hanggang po sa 16 sa 1 John. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Kaya mga kapatid, kaya anong ating ginagawa, kitang-kita ng Diyos, sama tayo paroroon, kitang-kita tayo ng Diyos. Ngayon, kung nakapokus tayo sa makamundong bagay, alam po ng Diyos. Alam po ng Diyos na nakapokus tayo sa makamundong bagay, o alam din ng Diyos na nakapokus tayo sa espiritual na bagay, yung nasa langit sana ang ating hangarin. Huwag ito sa salimutan sapagkat, sinabi ko na nga mga kapatid, masusunog. Lahat nandito sa salimutan, masusunog ito ng apoy. 3:7 hanggang po sa 11, dito po mga kapatid sa 2 Peter. Pakinggan natin, ito po ang sinabi ni Apostol Pedro sa 3:7 hanggang po sa 11 dito po sa 2 Peter. Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. Tandaan po natin, natutupok na apoy langit at lupa sa araw ng paglilipol at sa mga taong masama. So wala tayong magawa mga kapatid kasi masusunog nga itong langit at lupa. Saan ka magtago? Wala kang matakasan sapagkat galit na po ng Diyos yan. Verse 8. Ngunit huwag sana ninyong kakalimutan mga minamahal na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kaniya ang mga ito ay pareho lang. Nating kalimutan ito na parang isang araw sa atin 1,000 taon. Para sa Kanya pareha lang. Wala itong kalendar natin. Hindi po ito basihan ang kalendar natin. Kaya natin alam ngayon sa harapan ng Diyos, ilang araw na lang, ilang taon na lang, ilang buwan na lang, hatulan na po niya ang lupa. Kasi ang kalendar natin 2024. Pero hindi po ito basihan ang kalendar natin kasi ang basihan dito sa harapan ng Diyos, ganito po ang sinabi, huwag natin kalimutan ito. 3:8 sa 2 Pedro. Ngunit huwag sana ninyong kakalimutan mga minamahal na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kaniya ang mga ito ay pareho lang.
Kaya wag mo sabihin, 2024 pa ngayon. Hindi mo alam. Natin alam sa harapan ng Diyos kung ilan araw lang po na tinatagal ng Panginoon o panghatulan na po ang lupa. Wala tayo dyan. So mga sign lang po, mga palatandaan lang po ating mga nakita ngayon. Itong digmaan, salot, gutom, bagyo, lindol. So ito ngayon mga kapatid ang ating nakita. No? Palatandaan lang po ito para po na makapaghanda po tayo sa ating panahon ngayon. So makikita na po natin ang digmaan hanggang ngayon, ang Ukraine at saka Russia, ang Israel, Hamas, ang Gaza, Lebanon, kung ito po ang tinawag na mga kapatid, Syria, kahit na po ang itong lugar ng Iran, no? Naglaban-laban na po ang US at saka itong Europe. So ito mga kapatid, palatandaan po ito. Sabi sinabi ng Panginoon na kung makita ninyo ang palatandaan na ito, alam niyo na malapit na ang aking pagbabalik. Yung pinakasulat mga kapatid, diyan po sa Matthew 24:32 to 33. So ganyan po, palatandaan lang po. So ang sabi ng Biblia na walang pagkaiba, para po huwag tayong kumpiyansa. Always ready po tayo. Now, verse 9. Pakinggan natin sa verse 9. Anong sinabi? Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. So, hindi nagpabaya ang Panginoon ng kanyang pangako. Nangako po siya sa mga apostol, sa John 14, in verse 1 up to 3, huwag mong magabag ang inyong mga puso, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Kung wala, hindi ko ito sasabihin sa inyo, at ako'y maghanda ng silid para sa inyo. At kung mahanda ko na ang silid para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandun din kayo. So, hindi po nagpabaya ang Panginoon sa pangako na yan. Kasi ang sabi niya sa verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ganyan po kalaki. Ganyan po kalaki ng habag ng Diyos. Ayaw niya may pahamak kahit isa man lang. Kahit sino man. Kahit kasalanan natin, kaya isinubukan kayo sa isang anak niya para pumapako sa cross, para tubusin tayo sa kasalanan, kasi ayaw talaga niya may isang mapahamak. So magpahamak na po tayo kung baliwalain natin itong mensahe kung Ebanghelyo ng Diyos. Kaya sinabi nga sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9 na mapahamak sila, parusahan sila, no? Na hindi po nakakakilala sa Panginoon, sa verse 8 up to 9 sa 2 Thessalonians chapter 1 8 up to 9. Darating siya na may kasamang apoy upang parusahan ang mga tao na hindi kumilala sa Diyos at hindi sitalima ng Ebanghelyo tungkol sa ating Panginoon Kristo. Sa verse 9, parusahan sila na walang hanggang kaparusahan at mahiwalay na sila sa presensya ng Panginoon. So wala na tayong magawa, wala tayong mapuntahan kundi impyerno na po. Huwag sana, no? Huwag sana mga kapatid, tulot ng Diyos yan. Kung magpatuloy tayo sa pagkasalanan, talaga mapunta tayo sa impyerno. Pero kung magsisi tayo, sapagkat ang sabi dito sa verse 9 na hindi nagpabaya. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Magsisi ang lahat, no? Hindi sinabi, grabe pinatay ito, grabe rapist ito, grabe kriminal ito. Kasama ka kapatid. Dapat pagsisihan natin yon. Kahit anong kasalanan, ay binili na po tayo ng isang halaga ng dugo ng Panginoon Kristo sa taas ng cross. Kaya huwag mong sabihin na makasalanan ko, pastor ng Pag-asa. Ang purpose na pa rito ng Panginoon para iligtas ang makasalanan. At kung makasalanan tayo, tayo po ang espesyal, no? Tayo po ang espesyal na makaroon ng kaligtasan na ito. Sapagkat napaparito niya para sa makasalanan, hindi sa mga matuwid. Kasi mga matuwid na talaga sila. Pero ang purpose na parito siya upang iligtas ang makasalanan. Maliwanag po mga kapatid sa 1 Timothy, mga kapatid, in chapter 1, verse 15 to 16. So, ganyan po ang habag ng Diyos sa atin. Naputuloy natin sa verse 10. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Verse 10. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Grabe mga kapatid, no? Ganyan po ang mangyari. Sa kanya pagparito, mawala ang langit at lupa. Masusunog ang lahat. Mga kapatid, wag sana nating kalimutan to, itong mensahe na ito,
babala lang po. Bilang babala sa atin mga nampalataya at nais ang kaligtasan, so wag na tayong magpaligoy-ligoy, wag na po tayong mga kapatid, hallelujah, magpahuli. Baka maunahan pa tayo ng kapitbahay natin nakarinig ng salita ng Diyos na ito, na ikaw nakinig ngayon, binabaliwala mo ito. Alam natin na ang Diyos po mahabagin, mapagbiyaya ang Diyos hanggang sa mga araw na ito. Ang biyaya pa po ating nakamtan sapagkat darating ng panahon, ikaw na po maghanap ng salita ng Diyos. Subalit ngayon, ang Diyos pa naghanap ng kanyang mga pinili kung hinirang. Now, tuloy natin sa 11. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Dahil ganito lang mangyari, masusunod langit at lupa, dapat mamuhay tayo ng banal at makadiyos. So, ang tanong ngayon, totoo ba talaga na pinagsikapan natin maging banal at makadiyos tayo? Kasi pag wala ito, pag natin pagsikapan ito maging banal, makadiyos tayo, wala makita po sa Panginoon. Kailangan natin malaman mga kapatid ang mensahe ng Diyos na ito talaga ang pinakasintro ng buhay natin, na kung wala itong kabanalan, wala makita sa Panginoon. Yan mga kapatid ang dapat natin malaman. Kaya dapat mamuhay tayo sa kabanalan sapagkat ang sinabi sa 12:14 dito mga kapatid sa Hebreo, sa 12:14, pagsikapan natin may kapayapaan, no? Kapayapaan sa lahat ng tao. Ito mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo chapter 12 verse 14. Sikapan ninyong mabuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. So, kahit ito reliyon mo, ano pa ang karangalan mo, pastor, pare, tagapagturo, Christian ka, kung wala ang kabanalan na pamumuhay, hindi mo pa rin makita ang Diyos. Hindi sinasabi, pastor, ito makita ang Diyos. Hindi sinabi, Christian, ito makita ang Diyos. At hindi sinabi, panampalataya, ito makita ang Diyos. Hindi sinasabi, pare, ito makita ang Diyos. Hindi sinasabi, ito pa, tagapagturo, makita ang Diyos. Makita ng Diyos yung namumuhay ng kabanalan. Banal, sapagkat banal ang Diyos, dapat magpakabanal tayo sa lahat ng bagay, anumang panahon dito sa libutan, magpakabanal tayo. 1 Peter chapter 1, 15-16. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pedro, 1:15-16. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Ayan po, dapat lang kasi palangit po tayo. Papunta tayo ng langit at hindi makapasok ng langit ang hindi banal na pamumuhay. Wala makita sa Panginoon kahit anong reliyon mo, kahit pang ilan na po reliyon mo, hindi makita ang Diyos. Ang makita sa Diyos yung nagsisikap na may kapayapaan sa kapwa at banal na pamumuhay. Yan po ang sigurado na may pangako ang Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, makikita natin ang Diyos. Basta ganun po ang pamumuhay natin. Pero kung wala po sa atin ang kapayapaan sa mga tao, tayo ang sanhi ng buruka, sanhi ng gulo, sanhi ng puot, mga kapatid, baliktad na po yan. Yan po dapat na pumuhayan. Itong kabanalan, lahat ng paraan, sa buhay tayo sa libutan, ang katawan pinapakain, hindi po nakakarumi sa katawan, at ang katawan ginagamit hindi sa immoral, hindi sa kasinungalingan, ang katawan ginagamit sa karangalan ng Diyos. Mga kapatid, wala po tayong magawa kasi ang Diyos po ang hatol at anuman ang ating nakamtan, lahat ng bagay na sa libutan, bigay lang po ng Diyos yan. Huwag tayong maalipin ng mga bagay sa libutan sapagkat ang sinabi nating kay verse sa 1 John chapter 2:17 na ang lahat ng bagay sa mundo mawala, ngunit ang sumunod ng kalooban ng Diyos manatili magpakailanman. Kaya mga kapatid, hindi po tagapakinig lang po tayo ng salita ng Diyos. Hindi gawin natin mga kapatid mga salita natin na pakinggan sapagkat kung nakinig lang po tayo ng salita ng Diyos at natin ginagawa, dinadaya lang po natin sarili. So naman mga kapatid, dayain natin sarili sapagkat wala po tayong mapapala, no? Kung dayain natin ang sarili natin, so wala po tayong maasahan tungkol ng kaligtasan sapagkat kung nakinig lang po tayo, wala tayong ginagawa, talagang wala po tayong ipagmalaki sa araw ng paghatol, kaparusahan po ating kantungan dahil sinabi po sa Santiago Kabanata 1 talata 22, ganito po sinabi ni Apostol Santiago,
Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Ayan po hindi tagapakinig lang po tayo. Kahit na araw-araw tayo makinig, oras-oras makinig, wala tayong ginagawa, so dinadaya lang po natin ating sarili. Sapagkat gano'n lang po mga kapatid, ang pupupala ay nasa gumagawa, wala po sa nakikinig. Kaya dapat pala gawin natin ang ating napakinggan, sapagkat ito po ang layunin ng Diyos sa atin na nais na maligtas ang lahat ng tao. So yun po ang nais ng Panginoon na sinabi talaga niya sa 1 Timothy, kapatid, in chapter 1 in verse 15, na naparito si Kristo upang iligtas ang makasalanan, at si Apostol Pablo po ang nagpapatunay diyan na siya po ang pinakamakasalanan, no? Ito ang katotohanan dapat natin paniwalaan. Ito ang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. 16. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Hesukristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Sisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sasampalataya sa Kanya, na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Amen. So kapag sampalataya po tayo, so talagang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang panampalataya ay sinasamahan ng bautismo. Ang bautismo, mga kapatid, kapatawaran po yan ating kasalanan. Kaya kapag nagkaroon ng panampalataya tayo, ay maganap talaga ang bautismo. Si Lydia po, na isang negosyante ng damit, no? Ito po sa 16:14-15, na si Lydia po na isang taga-Tiatira. Ito po ay manininda po ng damit ng pulpura. Ito, mga kapatid, na tanda po natin, siya po, nakinig po na aral ni Apostol Pablo, si Silas, at binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Pakinggan natin 16:14-15 dito sa Gawa. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga-Thyatira. Siya ay isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung naniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay." So, yun po. At hindi nakaayaw si Apostol Pablo, si Silas. Nakumbinsin niya kaming tumuloy sa bahay nila. Dina Pablo. At yan, mga kapatid, no? Si Lydia po, nakinig lang po. Kaya, kayo ngayon nakikinig, sana po ipagkaloob ng Diyos, mga kapatid, na buksan ang ating mga puso para po talaga na maging dapat po tayo, no, sa pagparito ng ating Panginoon. Sana po panalangin natin sa Panginoon na sana po buksan ng Diyos ngayon ang inyong mga puso para kahit paano ang kaligtasan na ito ay makamtan natin. Hindi po tayo maparusahan dahil, mga kapatid, tanda po natin na ito po ay napakahalaga po ng salita ng Diyos na malaman po natin para maintindihan natin ang Biblia. Sana po buksan ng Panginoon ang ating puso at isipan para po magkaroon na po tayo ng tunay na kaligtasan. So ito, mga kapatid, ang salita ng Diyos para po sa atin, na huwag natin kalimutan na kahit gaano pa tayo ka makasalanan, subalit ang sabi sa Pablo, naging silbing halimbawa siya kung gaano katiyaga at gaano kalaki habag ng Diyos sa atin upang tayo po na magkaroon ng panampalataya ay bigyan tayo ng buhay na walang hanggang. Ito, mga kapatid, panampalataya talagang totoo ay sinasama ng bautismo. Nang si Lydia po, nang panampalataya, ay talagang nabautismohan po siya, mga kapatid. Kaya ito po ang pag-iusad sa mga apostol sa 15, na habang nabautismohan na po si Lydia, nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung naniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na mananampalataya sa Panginoon,
doon na kayo tumuloy sa aking bahay. At nakumbinsin niya kaming tumuloy sa bahay nila. Sina Pablo at Silas sa bilang... So doon po talaga, no? Nakumbinsi si Apostol Pablo, si Silas, ng babae na si Lydia na nabautismo na po dahil nagkaroon ng panampalataya. Kaya nga, ang panampalataya natin, ito po ang nagbigay sa atin na tubo ng kaligtasan, sapagkat sinabi ni Marcos, ang sumampalataya at mabautismo maliligtas. Now si Lydia po, kaloob ng Diyos, binuksan na po ang kanyang puso, mga kapatid, at talagang nagawa niya ang bautismo. Kaya si Marcos nagpapatunay sa 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At dahil po dyan, na ang Diyos po ang nagbigay ng pagkataon ng panampalataya, bigay po sa atin panampalataya, mga kapatid. Marcos 16, mga kapatid, pakinggan natin. 16:16 sa Marcos. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. So yan, mga kapatid, no? Bakit maligtas po tayo? Dahil po sa panampalataya, at sa panampalataya natin ay nagpabautismo po tayo. Dahil ang bautismo, ito'y tanda ng taong may pananampalataya. Kaya kung may pananampalataya na walang bautismo, hindi totoong pananampalataya yan. Sapagkat sa panahon ng apostolis, lahat po ng may pananampalataya ay nagpabautismo sa mga apostol. So mga kapatid, ito po mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po ay wag nating hayaan na masayang ito, mga panahon na tira sa buhay natin, at alam hanggang kailan buhay natin, at alam kung kailan matapos ang sanlibutan. Ito po ayon sa pasya ng Diyos. So ayun ang Diyos, talagang mapahamak tayo na sa Panginoon. Magkaroon tayo ng kaligtasan dahil maliwanag po ang Biblia, nagpatunay sa 1 Timothy in chapter 2 in verse 4, kapatid, na nais ng Panginoon lahat ng tao ay maligtas. So yun po ang plano ng Diyos sa atin. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Sana po magkaroon tayo ng kaligtasan sa pananampalataya na may kasamang bautismo. Yan po sinabi ni Marcos, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kasi magkaroon na ng tao ng bautismo kung magkaroon ng panampalataya. Kaya kung wala ka panampalataya, hindi ka maaaring magpabautismo. So kaya ang nagsasabing may panampalataya walang bautismo, kasinungalingan po yan. Sapagkat ang Biblia, hindi maging salungat, ang Biblia natuturo ng katotohanan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya, parurusahan. Dahil ang panampalataya, pinatunayan ng bautismo, at ang bautismo nanggaling sa pananampalataya. So mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos para po sa atin. Sana po nakadagdag ito sa ating kalaman sa bawat araw. Huwag kalimutan, sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan, ang buhay natin parang usok lamang. Santiago 2:14. Mga kapatid, ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with you, brothers in Christ. Amen.